nakaschedule na i-end niya yung buhay niya. Nag-send siya ng letter na parang, ngayong araw na to, nakaschedule na to. Nakita niya daw yung work, so pinospone niya. Parang yung ending lang, parang wala lang, so lang remind na naka-save ng buhay yung ginawa mo today. After nun, hindi basta-basta yung ginawa mo. Ano siya, beyond sa'yo. You're listening to the Soul Podcast. Yun yung mga struggles ko dito na pag binabalikan ko ngayon, parang yun nga yung iniisip ko noon parang insecurities ko na. Alam mo yun, ang hirap makipag-meeting, tapos pangit yung laptop mo, sira, di ba? Nakakahiya, sira yung laptop ko, paano ko ipapakita yung work ko, ganyan. Tapos, hindi naman ako magaling alam mo yun, kwento-kwento sa mga events. Kailangan yun Kung may PR, gano'n. Maraming magaling PR. Siyempre, pati confidence mo, maapektuhan. Pag binabalikan ko ngayon, na sa tingin ko, hindi lang naman sigurado yun yung naging problema. Di ba? Pero yun. Ayaw kasing dahil lang doon eh. I'm sure hindi. Pero factors siya. Pero valid eh. I mean, ilang beses mo din nasabi na parang as an artist, meron kang na-experience sa insecurity. Diba? May post ka na pinost sa Instagram recently. In-explain mo that the time that you started your Instagram project, yung things wish you wanted to say. You wanted to say but you wish, parang you wish you wanted to say but didn't. You started it at a time na gusto mo na mag-quit ng photography. Ano ba nangyari doon? Bakit ka ba nandun sa verge of quitting photography? Madalas kasi pag nakakita ka ng sabi natin established or kung sino man, minsan meron ka agad, swerte ka lang eh, ganyan, meron ka lang backer eh, or may kilala ka kasi, ganyan. Pero madalas, yung mga tao na yun, yung mga nakikita natin yun, ang dami ng beses nilang pinatay yung demonyo, di ba? Sa utak nila na tumigil na sila sa ginagawa nila. Anyway, ayun, 2017, bago yun, okay naman ako dito. Pero hindi ako satisfied. Gets. Kumbaga, hindi pa to yun eh. Ito na ba yun? Parang ganun, paminsan-minsan may racket na malaki. Minsan wala. So, pero feeling ko, bago ako umalis, okay na yung path, no? Pero yun nga, nagkaasawa ako. So, kailangan kong umalis ng Philippines, taga-America kasi si Bea. Akala ko, smooth. Kasi medyo feeling mo rockstar ka eh. Galing kang, alam mo yun? Parang sa Philippines, okay naman ako. Tsaka maganda yung feeling ko, maganda yung gawa ko. Wala. Wala, makakahanap ka ng work. Ganyan. Tapos na-delay yung papeles ko. Okay. So, bawal ako magtrabaho. Hindi ka rin makapag-work as a photographer talaga eh. Kung gusto mo syempre laging yun eh. Hindi ka naman pwedeng kunin ng New York Times. Right, tama. Kung Pero yan, yung mga dishwashing, nag-dishwasher ako, ganyan. Pero yun, 3 years, pagdating ko doon, hindi ako pwede mag-photography. Kasi nga, magbabantay ako ng anak ko. No? Kailangan may magtrabaho. So, yung wife ko yung nagwo-work. Ako yung nasa bahay, no? Sobrang hindi yun yung gusto kong mangyari. Ang nasa utak ko, kailangan ako yung mag-provide sa family ko. Pero hindi ko yun magagawa, no? Dahil nga yung circumstances. Yeah. Pero yun, pagdating ko doon, house husband, no? 3 years. Tapos yung wife ko, 2 yung day off niya. Yung isang day off niya, sabi niya, mag-shoot ka. Yeah. Para, magawa mo yung, yung mahal mo. Kumbaga, kailangan, gawin mo pa rin. Diba? Kasi ako parang, hindi ako makalabas. Masasabi ko talaga, pagdating ko na Amerika, first 3 years, pinaka-turbulent na panahon sa buhay ko. Yun talaga. Kasi, hindi ako sanay. Wala akong alam. Para kang pilay dumating doon. Wala kang, alam mo yun, wala akong kilala doon. Hindi ka makatrabaho. Wala akong connection. Na parang yung friend ko, sabi niya, kuha mo yung sarili mong buhay.
Diba? Pwede ka naman mag-picture sa bahay nyo eh. So, yun. Doon na rin nag-start yung dinodocument ko yung family ko, yung everyday life. As yun yung pinopost ko sa Instagram. No? So, yun yung naging outlet ko. And doon ko rin na-discover na, okay, kahit pala maliit yung story mo, laging merong makaka-relate. No? I'm sure hindi lang ako yung bagong tatay na bagong salta sa Amerika. So, marami akong natanggap na messages na parang, ganyan din ako, ganyan-ganyan. So, ayun, nagtuloy-tuloy lang yun. 2019, dumating yung work permit ko. So, para akong, eto na. Alam mo yun, makapagtrabaho na ako. Makakapag-provide na ako. Parang, ito na, magiging ako na ulit ako. So, finally. Tapos, ayun, pandemic. 2020, sakto. 2019, tinanong ko na yung what are the things you wanted to say but never did. November, pinost ko na sa Instagram stories. Parang ang nagpa-follow sa akin yan, mga 6,000 yata na tao. So may sumagot, mga 30 to 40. Pero hindi ko na pinansin. Kasi nga, dumating yung work permit ko eh. So, parang na ako eh. Game na ako, ganyan. Mag-work. Ayun, naalala ko na namatay si Kobe, 2020. So, parang minalas na yung buong mundo eh. After nun, parang COVID na eh. Ayun, namatay si Kobe, tapos nagka-COVID. COVID, ganyan. Anong nangyari? Bawal lumabas. So, yung photography na gusto kong gawing work para pang-provide, imposible na ngayon. So, anong nangyari? Sabi ko kay Bea, sa wife ko, sige, bebenta ko na yung mga cameras. Na mga, lahat ng mga napundar ko na. Kung mabenta ko man lahat to, baka at least makapagbigay ako sa'yo ng ganitong amount. Mas stretch mo ng ilang months. Kahit pa paano. Habang naghahanap ako ng work. So, ayun na. Sabi ko sa sarili ko, sige, yung art nandyan lang naman eh. So, muna ako. Take a break. Ganyan. Tapos nangyari, bago yun, syempre nag-i-emo ako eh. Tinitignan ko yung mga trabaho ko sa hard drive. May nakita akong folder ng mga film photos na mga unusable para sa akin. So, tinabi ko pala yun sa isang folder. So, nakita ko yun. Naalala ko yung project na ginawa ko nung November. Tapos sabi ko, since nag-start ako na parang yung mga nagbabandals, naisip ko, okay, ba't hindi ko i-vandalize yung mga sinend dun sa mga pictures na nakunan ko. So, doon nag-start yung idea nun. Doon nabuhay yung work, yung project na yun. Pero ang plano ko lang doon is, ubusin ko lang yung mga film. Yung images na yun. Yung response, maganda. Parang, iba tong, ang ganda ng project, ganyan. Pero, ang naging unang problema, first week pa lang, na nasolusyonan is, dapat anonymous. Pag hindi anonymous, medyo nahihiya. Siyempre, kilala mo ako eh. Tapos makikita mo yung sasabihin ko. So, nung nagawan ko ng paraan na anonymous siya, talagang medyo masasabi mo, exponential yung growth niya. Na crazy na. Minsan pagising mo, may nadagdag na 100,000 na tao. So, ayun, sinabi ko kay Bea, check ko muna to. Parang okay yung nangyayari. Naalala ko pa niyan, nasira yung iPad ko. iPad yung ginagamit ko eh. Tapos nag-post ako sa parang, tulungan nyo naman ako makabili ng iPad. Pero konti pa lang yung audience. Tapos may nag-message sa akin na walang profile sa Instagram. Para siyang, magkano yung iPad? Ganun. Sabi ko, ganito sana yung gusto ko eh. Binili niya lang. Wow! Solid! Tapos, ask and you shall receive, bro. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, sino ka? Kailangan kitang makilala para sa future, makapag-thank you ako sa'yo. So, siya, para siyang VJ nung 90s. Okay. Sa Germany.
Oh, wow. Okay. Tapos parang producer na siya ng mga film. Tapos kasi Solid. para siyang, basta kahit anong kailangan mo. Walang Tinagalog ka problema. niya kahit German siya. Yan. Magaling siya mag-English eh. So, Jeloy, from moving 2019, diba, 6,000 followers. Ngayon, you're almost at 1 million on Instagram. Yung sa Instagram. Yeah. And this has been recurring since the start of your project. Yung maganda sa project na stinart mo, like when I see it, it's very relatable, very real, diba? It's raw eh. Anong nararamdaman mo pag nababasa mo yung mga entries nila? Basta, first week nakakuha akong 80 letters. Masaya na ako. Tapos ngayon, ang letters doon, 280,000. Oo, diba? Galing sa iba't Grabe. ibang bansa. Pag binabasa ko siya, syempre mabigat na de-detach ko yung sarili ko. Pero ayun, pagka may masyadong mabigat, after nyan medyo post lang ako. Okay. Tapos minsan, okay, sa next week na lang ulit. Pero dalawa yung questions dun eh. Yung una, what are the things you wanted to say but never did? Yung pangalawang tanong, anong gusto mo sabihin sa akin? Wow. So, yun yung pambawi ko. Okay. Kasi doon mo mababasa yung sulat nila sa'yo na parang, Jeloy, thank you, ganyan. Ganda. Okay. Na ganun din kadami. Wow. So, parang ano ko siya, hidden reviews ng project. Kung paano nakakatulong yung project sa kanila. Buti nilagay ko yung part na yun. Kasi talagang dun niya naaano ako eh, na parang kailangan mo tuloy yan. Marami kang natutulungan dyan. So, ano yung mga pinaka memorable na na-receive mo na mga kwento? Bali yung una kong na-receive na nagulat ako na dahil doon, nagbago yung buong project. Yung nag-send siya ng letter na parang, ngayong araw na to, nakaschedule na end niya yung buhay niya. Oh my gosh. Pero dahil dun sa, nakita niya daw yung work, so pinospone niya. So para siyang, yun, tapos parang ending lang, parang wala lang, so lang remind na naka-save ng buhay yung ginawa mo today. Kasi before nun, ang tingin ko pa dun sa project is sa akin siya. Para sa'yo lang. Hindi, tsaka akin siya. Kumbaga may ego talaga. Gets. Na parang, alam mo yun, gawa ko to, idea ko to, ako to, ganyan. After nun, yun, para akong binuhusan ng tubig na hindi basta-basta yung ginawa mo. Mas malaki siya sa'yo. Ano siya, beyond sa'yo. So yun, after nun, never na ako gumamit ng image ko. Ng photos ko sa project. Okay. Lahat either sinend sa akin or hinanap ko sa mga thrift shops. So, naging ano na siya. Parang collaboration ng mga tao. Nag-evolve Naging community project talaga siya. Nag-evolve yung project. Yun na, simula nun, sobrang dami ng kwento na hindi ko na maisa-isa. Pero yun yung mga tumatatak sa akin. Pag kwento na mahaba at saka pag ako yung kausap nila dun sa letter. Your work clearly nag-transcend siya through not just the borders ng Pilipinas, pero time and space eh. I mean, now that you mentioned na parang iba na yung purpose nitong work mo, yung art mo, na it's not just your own personal project, but now it's community. Do you have this feeling na yung art is something that should be socially relevant? May pagka-responsibility ba ang artist maging impactful sa society? Tingin ko hindi naman kailangan laging altruistic yung art. Kasi kung ganun lahat, siguro okay. Pero kumbaga, hindi ko iniisip na, dapat yung mga work nyo, laging tungkol sa community, ganyan. Kasi may mga work talaga na personal work. Kahit ako, marami akong personal work. Pero tingin ko, hindi naman kailangan, required na, save the world ba yan lagi? Parang ganun. Hindi naman. Yung iba kasi, parang yun yung mindset nila, parang kailangan lahat nung ilalabas nila
save the world mindset. Hindi naman. Kasi feeling ko kahit makaisa ka lang, may matulungan kang isa na... Or kahit sarili mo nga lang eh. Na, nalabas ko tong kwento na to na umokay ka. Tingin ko okay na yun eh. Tapos paano pa kung may natulungan kang isa or madami? Okay na yun. Pero nung nagdo-documentary ka, pag nag-enter ka dun sa space na yun, ano yung dinadala mong parang worldview pag nagdo-documentary photography ka? Kailangan ba about the context or like socio-political ba kailangan ng photography mo? Natutunan ko to sa Golden Gaze. Ito yung portraits, di ba? Portraits nila. Bago kami mag-meet, meron na ako lagi akong nasa utak na images. Mga nagwawalis ng daan. Alam mo yun, para mas may impact, ganyan. Sabi nung isang lola sa akin, Jello, ito na lang yung kasi pinicturean ko sila para lang break the ice sana. Yun lang yung plano. Kumbaga, umpisa lang yun. Kasi ang gusto ko, docu. Na susundan ko sila. Kung ano talaga yung trabaho nila, ganun. Pero sinabi nung isang lola, pwede ba ito na lang? Kasi maganda kami dito. Naka-busy kami. Ito yung gusto namin. Ganyan. So yun, dun ko natutunan yung tanong mo na lagi kong iniisip pag nagdo-docu ako or paano nila gustong i-represent sila. Wow. Kasi hindi mo yun kwento eh. Tama. Ano ka lang, channel ka eh. Collaboration kayo eh. Hindi mo yan kwento. Kwento yan ng mga tao na yan. Yeah. So it's how to represent their stories. Game ba sila? Tama. I got introduced to your work through Facebook actually. Nag-post ka, birthday post, and you do this every year, right? Every year yan. You do a birthday post of portraits of your wife, Bea. Yung gusto ko sa photography mo is you don't only capture her beautifully and intimately, but it's done in such a way that you're not really trying to be aesthetic or you're really just trying to capture the moment. Like when we see a shot of Jeloy, we know it's a shot of Jeloy. Paano mo hinasa yung style na yun? Pinanindigan ko lang talaga siya. Yun din siya talaga eh. Di ba? Hanggang ma-own mo yung trabaho eh. Kumbaga, yun nga rin yung naiisip ko ngayon sa mga kabataan. Yung merong konti silang pagmamadali. Nag-start ka ngayon ng photography. Kailangan next year meron ka ng boses. Hindi ganun yun. Kailangan may style ka na, ganun. Oo, kasi yung iba nga, kinamatay na nila yun eh. Yung paghanap nung style nila or yung audience nila is mabubuhay pa 50 years after mo ginawa yung style na yun. Hindi siya madaling bagay na, True. But kaya wala pa akong style? Kasi kakaumpisa mo lang noong July eh. Alam mo yun? Hindi pwede kasi pag nag-uumpisa ka, nangungopia ka lang naman eh. So matagal siyang process. Tsaka, yun nga, kailangan panindigan mo siya. Kasi kailangan makita yung picture 10 years ago. Doon yun yung nagpapalakas eh. Kasi yun naman yung mga bati ko kay Bea eh. Yung mga picture doon, 2016, halos 10 years ago. So you think yung getting your own style is really through building a body of work? Hindi lang siya parang, ito yung gusto kong style, ito na gagawin ko. Kasi may mga taong ganun eh. Diba? Na parang trip nila hypebeast. So, lahat nung color grading nila, hypebeast, diba? Lagi kong sinasabi yan sa mga talk. Parang may injection ka na ini-inject dun sa gawa mo. Yun yung boses mo or yun yung... Hindi siya style eh. Boses siya na kahit anong gawin mong picture, ikaw yun. Alam nilang ikaw yun. Pero hindi mo basta-basta makukuha yung injection na yan. Kailangan mong tumagal or mag-experience, gumawa ng madami. Tama. Hanggang mahanap mo yun. Kasi pwedeng pares tayo ng picture, literal na picture, pero magkaiba yung pakiramdam nila. So I'm sure maraming makikinig dito na fan mo and maraming gustong maka-learn from you. Konya, maka-learn from Maka-learn? pero dun sa mga, yung nag-admire sa work mo, pare. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Wala, maging lang kayo. Stubborn lang, no? Huwag kayong, huwag niyo akong, idolin. Huwag kayong mag-idol ng kahit sino.
Basta mag-testing lang kayo ng mga bagay, kung ano yung nasa bituka nyo, o anong nasa, di ba, yung gut nyo. Doon pinapanganak yung mga magagandang bagay. Tama. Pag wala silang inisip na pattern or Mm. na parang dapat ganito, ganyan. So, Mm. wala, trust yung sarili nyo kasi hindi mo alam kung kanino yung susunod na na thing eh. Ah, Alam mo yun? True. Hindi mo alam talaga eh. Tapos Ah. magugulat ka na lang. Pero yun, kaya ako excited ako lagi sa mga bata na Mm. photographer. Kasi parang ano pa bang hindi nagagawa? I'm sure may makakagawa na bata, na bago, or ewan ko. Last question, Jeloy. Sige. Sabi mo nga marami kang chapters, diba? Marami mong different parts sa buhay mo. Yung chapter mo ngayon, anong i-title mo sa chapter mo ngayon? Ano lang, basic lang. Basic, yun lang. Basic lang na Basic chapter. lang. Oh. Basic lang na chapter. Basic lang na chapter Yun. to. Basic lang na chapter. Alright. Thank you so much for your time, bro. It was Ayos, really man. nice to meet you, man. Okay. Thank you, Salamat. thank you. Salamat. Nagulat ako, talaga nagtagalog si Maki.